Sports. Ayan. Sa sports. Okay. Di ba sa sport, you should know what kind of sports it is or you're going to involve. Dapat alam mo ang anong hilig mo sa sports. Anong hilig natin sa sport? Okay. So, kung ano ang uri o ano man ang hilig natin sa sport, and that is, we're going to look about what kind of equipment you can use in the tournament. Halimbawa, boxing. Sa boxing, ano po ang kailangan mo sa boxing? Gloves. Okay. Okay lang may gloves kahit walang training? No. Oh, okay lang may training, walang gloves? No. Yung parehong kailangan. Ano po? So, kailangan ito mga bagay nito. So, pag-aarap ng ano, Brad, paano ka ba sa boxing? Kunti lang. Hindi, ano naman yan, straight fight naman yan. Boxing ang pinag-usapan. Straight fight, hindi kailangan ng ano, gloves. Oo. Diba? Kaya mo humarap sa boxing? Hindi basta. Kainan lang. Okay. Yung kainan, pwede. Kainan. Pero, kung alam mo na ang iyong lalabanan ay pakikipag-boxing, anong gagawin ng isang fighter? Mag-practice, mag-exercise, at kailangan niya mag-win po niya at magkaroon siya ng strength na kaya ipasa. Ganito, sa tournament, mayroon po ito mga requirements. Yung weight at yung strength na ibibigay niyo, dapat magkaparehas kayo ng iyong kalaban. Ang kailangan lang dito ay kung sino ang malakas at kung sino ang mas magaling ang labanan. Ganon din po sa chess, sa billiard. Ayan. Kailangan malaman niyo po at kailangan meron po tayong knowledge patungkol po dyan sa pakikipaglaban. And this is the reason, and let us think about to know that Satan has different strategies to defeat the Christians people. Ayan. Ito yung isang mga bagay na kung saan maraming strategiya si Satanas po kung paano niya matalo ang mga Kristiyano. Ikaw, alam mo kung paano matatalo si Satanas? Sige nga, talunin mo si Satanas. Baka nga lang sa picture, bigyan ka lang ng picture, matangkot ka na, may sungay, may pangil, kulay pula, may pakpak, diba? Ang itsura niya nakakatakot. Yan ang ginagaya na panahon sa mga bata eh. Pero hindi gano'n lang yung kalaban. Hindi kanya tatakutin. Kung hindi, hahanapan ka ng iyong kahinaan. Gano'n din po sa boxing. Ang boxingero, kapag nalaman niya na mahina ka sa tagiliran, doon ka niya titirahin. Pag mahina ka sa pangak, doon ka niya babanatan. Kung kailan naging open yan, kaya ang mga boxingero mapapansin yun na lagi nakaganon. Kasi ito ang pinakamahina sa kanila. Panga. Oo, yung ito. Kapag naging open yan, malaki ang posibilidad na mahit ito ng kalaban at matutumba ka. Kanili ka naman sa tagiliran. Kailangan alam ng bawat boksingero ang vital point na tinatawag ko sa kalaban. Si Satanas yan. He's like a roaring lion, seeking whom he may devour. At yun ang kanyang hinahanap. Hinahanap niya ang kahinaan mo. Hinahanap niya kung sino ang kanyang masisila, kung sino ang kanyang mabibigyan. Boksingero kaya ang inyong kalaban. Kaya ma-fight eh. Yung the flesh and the spirit, the fights of the Holy Spirit, the fights of the flesh, ito yung isang bagay na dapat natin makakatanda. Therefore, all Christians need to be enlightened about the plans and the devices or strategies of our enemy, the devil. Right. At dito po, ang pinakadelikado sa lahat, it is a very dangerous to be ignorant of his strategies and the methods that it will lead us to what? To fail, to destroy. Everybody needs to know about the secret. Alam ni Satanas ang sikreto mo. Kaya ka bumabagsak bilang mananampalataya, alam niya. Ang problema, alam niyo ba ang sikreto ni Satanas para siya bumagsak?
niyo? Ang ibang bumabagsak na mananampalataya ay hindi nila alam ang sikreto kung paano nila ito mapabagsak. Ngayon si Pablo sumulat. Ngayon gustong i-expose ni Apostle Pablo o i-expose not only Apostle Paul but also other po mga writers po at mga author po, mga sumulat po ng Biblia ay gusto rin po niya ipakita, expose about ang kahinaan po ni Satanas. Tandaan nyo ha, mayroon din po tayo dapat na matandaan. Remember that Satan hates us and wants all Christians must destroy. Lahat ng Kristiyano. Alam mo ang hindi lang niya kaaway? Ang hindi Kristiyano. Kakampi niya 8 John 8:44. Yung mga unbeliever. At kung kayo ay believer, that you're a Christian, yan nagsisimula ang inyong battle. Diyan nagsisimula na kung saan na mag-exercise tayo. Dapat mag-train kayo, ma-develop kayo. Para ma-develop, alamin ang estratehiya, alamin ang formula, at alamin po kung paano maging malakas. At ito yung isang bagay na kailangan po natin maintindihan. Now, what are the devices of Satan in his vision to trap us into sin and away from God? How? And what are the devices na pwede niyang gamitin? Sa sistema ngayon, ito kapanahon na natin, yung sinabi ko kasi inyo, yung tinatawag natin the world system. Ito yung isang bagay na kung saan nagagamitin ang kapanahon ngayon. Yung internet, yung cellphone, yung mayroon po tayong mga gadget. At ang gadget na yan ay napakarami pong application that all people, even a Christian, ay mag-i-enjoy. The system of the world. Yan yung sistema na kung saan ay nakaprogram na po dito. Hindi dito kailangan ang appearance po ni Satanas. Ang kailangan lang po niya dito, ipoprogram niya ito at pag na-program niya ito, katulad niya ng teknolohiya ngayon sa panahon na ngayon. Ano ba yung sa computer ngayon na may subject na programming? O yun na ngayon. Okay, yung programa na yan, na siya na yung mag-initiate ng lahat ng mga bagay para mga tao maakit gamitin. At ang tawag po doon, ang teknolohiya yan, ay involved po dito ang tinatawag na word system. Sa panahon natin ngayon, ito ang pinakasikat. At ang sabi nga po doon sa 1 John 2 verse 16, for all that is in the world. For all that is in what? Word. The world. Right. What is that? The lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. The system of this world. Yan ang isang bagay na gagamitin po niya. Strategiya na hindi na niya kailangan turuan ka. Kung hindi, ikaw mismo magre-research at maraming application na automatic kapag dinownload mo yung application, then you will now mag-i-start na ngayon ang tinatawag mong mabibiktima ka na ngayon. At hindi ka na makakaalis dyan. Mahirapan ka na makaalis dyan. Because you are now in the world. Feeding all the system na mga makasalanan ay papasok po dyan. Alam niyo po, ito yung isang bagay na dapat natin pakakatandaan. Now, bakit ang unang isinulat ni Apostle John, dyan po sa tinatawag na lust of the flesh? Why? Bakit kaya unang-una ang kahinaan ng isang tao is lust of the flesh? Because it's referring to what the body desires contrary to the desire to do the will of God. Magkaaway ang katawan at ang espiritu. Hindi po magkasundo yan. Pansinin niyo sa Biblia, sabi dito, spirit, body, and soul. Nasa gitna ang body. Pinaghiwalay ang spirit at ang soul, ang body. Ang ano pala, spirit, soul, and body.
doon sa Corinthian po nasa gitna ang soul. Sapagkat yung soul na yan, ikaw yun. At ang naglalaban po dito, yung si kaliwa at sa kasikanan. The spirit and the body. Tingnan mo yung pagkakasulat ni Apostle Paul, patungkol po sa the three distinct part of the human. Nasa gitna po ang soul. So yan yung isang bagay na kung saan ay dapat natin maintindihan. Is preparing the desires contrary to the desire to do the will of God. Tingnan natin, ano ba yung works of the flesh? Ayan. Bakit kaya ito ang kahinaan ng isang tao? I-identify natin, ano yung kahinaan ng isang tao na pumapasok ko dito. Now, Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Now, the works of the flesh are manifest, which are these. What are they? Mga kapatid yung works of the flesh, in-identify one by one. Hindi sinabi ito in a general common meaning. Pero isinulat ito, ano ito? Adultery, fornication. Number 1, adultery. That is number 1 problema po ng kabataan. Ganon din po ng mga may asawa. Fornication, pangalawa. Pangatlo, kapag adultery, fornication, siyempre, namumuhay ng karumihan. Uncleanliness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, kasunod po yan, hatred, variance, emulation, wrath, strife, secession, heresies, pati yung mga chismis, mga complaint, mga reklamo nandyan. Envyings, pati yung envying, ingit dito, ingit doon, silos dito, silos doon. Murders, drunkenness, mga kapatid, yan ang isang problema. Alam niyo, sinulat dito sa Galatians, ang mga Galatians, may Kristiyano bang ininom? Pastor, hindi po ako umiinom. Pero nandun ako sa inuman. Alam niyo, kalimitan ang mga manginginom, nasa reunion ng family reunion. Alam niyo kung bakit ang malaki at tampo ng aking mga kamag-anak sa akin? Kahit kanina yung misis ko, kapag nagiinuman sila sa reunion, umaalis ka ng buong pamilya. Hindi ko pinapakita sa anak ko na okay ang makisalamuha sa pakikipag-inuman. Tingnan nyo, sa Batangas, kayo lang ang pumupunta sa akin. Mga kamag-anak ko hindi napunta kasi kape ang aabutin nila sa akin. Bawal ang sigarilyo, bawal ang alak. Lalo na kung ako ang may-ari ng bahay, hindi pwede pumasok ko yan. Kapag kayo may-ari ng bahay, huwag niyong papasukin ang anumang uri ng kasalanan. Kasi pag pinapasok niyo yun, compromising. Di ba? Right. Sabihin na natin hindi kayo uminom, pero bakit kayo nandun sa inuman? Di ba? Dapat, kung hindi kayo uminom, umalis kayo sa inuman. Di ba? Halimbawa, o ganito, common sense. Namumulutan. Hindi na daw siya panalasing. Panalasing. Pala yung may buhos na anak pala yung pinakasabaw alak. Okay. Sana ako nandun. Namulutan daw. Sana ako nandun. Nagiging po sa intro. Nagiging sa inuman. So mga kapatid, panindigan kayo sa Christian. Huwag kayo magipag-compromise. Pag sa tingin niya hindi maganda, na hindi naman pagbabastos yun. Okay, sabi ko na sa kanila, sa mga nagkamaganda ko, sabi nila, ako daw ay pastor. Sabi ko, hindi. Tinawag niyo mong pastor, respeto ninyo ang salita pastor. Huwag niyo babastusin. Pwede niyo bastusin ang pangalan ko, Ariel. Pero ang pangalan pastor, never. That is the word of a Christian. Kung kiniklaim niyo po na kayo ay Kristiyano, panindigan kayo na Kristiyano. Huwag niyong babastusin ang pangalan Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyano may namatay dyan para
para po tayo hugasan sa ating mga kasalanan. May naghihirap po na kung bakit kayo naging Christian. Hindi yan easy to believe. Hindi po yan napakagaling kunin ang pagiging Christian. May naghihirap po yan. Hindi nyo po pinaghirapan. Ang kailangan nyo lang kunin at ingatan. Pero yung maghihirap ng pangalang Christian, mayroon lang po namatay dyan. Ibinigay kanyang buhay. Di ba? Right. Yung isa nagbigay ng buhay, hindi naman kailangan nagbigay ng buhay nyo eh. Ang kailangan nyo lang, ingatan ang pangalang may nagbigay ng buhay. That's right. That is the right thing. At kailangan po natin ito maintindihan. Tingnan niyo po, sabi nito, in such light of this of that which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they, ito yung mga makasalanan, ito yung mga gumagawa ng kasalanan, sabi nito sa last part, that they which do, na silang gumagawa ng mga bagay nito, such things shall not inherit the kingdom of God. That's right. Mga kapatid, kung ginagawa niyo yan, hindi kayo pupunta ng langit. Walang langit na sinungaling, walang Kristiyanong sinungaling, walang Kristiyanong mapagalitin, walang Kristiyanong siloso, walang Kristiyanong mainggitin, walang Kristiyanong mamamatay tao, walang Kristiyanong adultery, walang Kristiyanong na nag-overtrain dalawang asawa. That's right. Alam niyo mga kapatid, mayroon dito mga tumatalo mag-asawa. Ito, iyaano ko na sa inyo, kaparekay ko na sa inyo. May tumatalo dito mag-asawa. Pero mapapansin nyo, yung iba hindi na po dumadalo ng Kristiyano. Alam nyo bakit? Kasi sabi nila ay naglilipid po kami. Okay, naglilipid kami. Sabi ko, kinausap ko sila sa taas. Sabi ko, hindi ko pinapahintulot ng Diyos yan na hindi kayo kasal. Ang sabi naman ng babae, kasi kasal po ako sa isa. Sabi ko gano'n. So, madalit salita, ngayon, ay pinaghihiwalay ko po kayo. Huwag kayo magsasama sa isang buto. Kung kayo'y isang Kristiyano, kung kayo'y nananampalataya sa Panginoon, patutuhanan yun. Right. At alam niyo po, kaya kayo minsan mapapansin niyo, yung iba bigla na lang nawawala. Kasi hindi ko po pinahintulot ang kanilang mga kasalanan. Hindi po tayo after the numbers. Right. Hindi po tayo after walk na kung saan. Okay lang, basta marami tayo. Tapos hindi namumuhay. Ang accountability ko doon ako. Dahil pinayagan ng pastor na gano'n. Diba? At yung iba naman, ay kaya maswerte kayo yung mga matatapag na nandito. Kayo yung mga tao na namusa pinili ng Diyos. Kayo na naman saan ang tunay na Kristiyano. Kung bakit kayo nandito pa rin sa iglesia nito. Diba? Sapagkat kayo po ay namumuhay na tama at paniniwala po. Diyan po. The second one is the lust of the eyes. Yan. The lust of the eyes, meaning we desire what we see. Diba? Ito yung pag-analyze natin dito. Right. Yung bang, mayroon ka yan, mayroon din ako. Diba? Lalo na yung mga branded. Yan ang isang bagay na kung saan. Ano po, they say a new car, and also must have it. Ang meron din ako dapat yan. Meron kang bagong damit, dapat meron din ako yan. Meron kang bagong asawa, dapat meron din akong bagong asawa. Meron kang bagong ano po, mataas ang iyong posisyon. Ako din, mataas ang posisyon ko dapat. Mataas ang kanyang sahod, magre-resign ako sa posisyon ko ito, kukuha ko ng mas mataas na sahod. Yan. Because we desire what we see. That is the lust of the eyes. At yan ang isang bagay na kung saan. Alam niyo po si David, bakit siya bumagsak? Si David from his pagiging young people, ay naging matatag siyang mananampalataya. Alam mo kung saan siya bumagsak? Ni Bathsheba. Saan siya? Sa lust of the eyes. Because he desired what he see. He saw about the Bathsheba naliligo at nagkaroon siya ng desire. At naniniwala ako dito, maganda ito si Bathsheba. Diba? Kaya ang mga lalaki mahilig sa mga magaganda eh. Kaya kayong mga may asawa, kayong pinili nila dahil kayong maganda sa paningin nila. Alright, that's right. Pero hindi kayo si Bathsheba.
Eh, sino kami, Pastor? Ano naman mga Delilah kayo? Iba, pastor, iba. Oo. Basta, pag si Eva naman. Si Eva. Kaya nga, tayo dyan. Okay, so dito, na kailangan po, mga mana ng palagaya, ay mabuhay, nang kung ano nakikita, mag-satisfied po tayo kung ano mayroon ka. Sapagkat yan po, papasok ng ano po, the last of the ano po, the eyes. Diba? Huwag kayong nainggit kung mayroon po sila. Diba? Kung maputi sila, then amen. Kung maitim ako, then amen. That's right. The black is handsome. Right. Kulay pa rin yun. What is the meaning of black? Handsome. Eh, what about the white? Pure rasa. Pure. Mas handsome. Doon ako nangyari eh. Okay, mas handsome pala. Okay, now, alam niyo po, yan ang isang bagay na dapat natin pakakatandaan ha. Kung ano yung mayroon ka, masiyan ka na. And the third one is the pride of life. The pride of life, ito yung describe the arrogant spirit of self-sufficiency. Walang kanuri, walang kasiyahan ito eh. Yeah. Ano ito? Gusto niya masigit siya. Masatisfied niya ang sarili niya. Diba? Hindi nasisiyan sa 1 milyon, gusto 2 milyon. Gusto pa nga trillion eh. Ayaw ng 10%, ayaw ng 5%, tuntun 20%. Diba? Ayaw ng sling bag, gusto maleta. Diba? Yun ang ganon. Yun ang kanila pagnanais. The friend of life, yung pang ayaw, yung desire nila na kung saan ay ang pagiging hindi komportable sa lahat ng bagay. At iyon ay pagiging pagmumugbo, magpo-forward mo ng pagiging pagmamayabang, pagmamataas. Everything we desire to have, to enjoy, or to exalt your personality, this is what we call the pride of life. Yan ang isang bagay. Alam niyo po, what is pride? Pride going before destruction. That's right. May pride ka ngayon, yan ang sisira sa'yo. And the Holy Spirit before a fall. At yung mapagmataas, ay siya rin umabasa. The way up is down. The way down is up. Pastor, ano yung ibig sabihin nun? Binigay ko na eh. Problemahin ko may. The way up is down, and the way down is up. So yun yung isang bagay na dapat natin pakakaganda. Tingnan nyo ba, sa perilous time, Paul words about the perilous time. About the last days, sabi ko doon sa 2 Timothy chapter 3, 1-5, this I know, that in the last days, perilous time shall come. Ano yung mga darating? Palatandaan na ang Panginoong Isus ay darating. Ito ba ang nangyayari sa kapanahonan po natin? Yes, nangyayari na po sa kapanahonan natin. We are in the last days. Why? Because for men shall be lovers of their own selves. Yan yung magiging proud sa sarili niya. Diba? Covetous, boasters, proud, ayan o, blasphemers, disobedient to parents, and thankful and holy. Yan ang isang connected po sa tinatawag na word system. When was the last time ng inyong anak, paghawakin yung sanggol, yung bata, paghawakin nyo ng cellphone, tapos pagwalisin mo, hindi yan susunod. Ay. Ha? Pag hugasin mo ng pinggan, hindi yan susunod hanggat hawak niya ang cellphone. Hawak niya ang cellphone because the word system. Kinakausap na siya ni Satanas. Isipin ninyo, gamit ang cellphone ni Satanas para ang iyong mga anak ay magiging disobedient and thankful. Magiging mainitin ang ulo. Di ba? Inuubos ang oras sa cellphone kaysa sa magtatrabaho. Alam mo, panahon namin nila Kuya Boy, bago kami maglaro ng tumbang preso, taguan, hapon namin ginagawa yan, tama? Sa hapon. Ang mga bata nung unang panahon, hindi naglalaro sa umaga, hapon. Bakit? Sa umaga nagtatrabaho kami, naglilinis kami. Diba? At nagwawalis kami. Nagsisilbi kami sa mga magulang. Okay, tanong ko sa inyo.
Naniniwala ba kayo na si Pastor Lumbaga naglalaba at namamalansya? Yes. Nagtatahi? Yes. Sabi ng misis ko, di ako marunong maglaba. Don't worry, marunong ako maglaba. Ay, hindi ako marunong manahi. Don't worry, I know how to use that machine. Nakita niyo ako, nagtatahi ko. Singer! Singer! Sabi niya, magaling. Sabi ko, kaya siguro sabi ng Panginoon, mag-aral ka. Pero ang misis ko, pinakamasarap magluto. Wala na sinigang, tinola, lahat ng may sabaw. Yun! Dati hindi ko paborito yan. Yung paborito ko lang ay yung mga tuyo, mga lutong madali. Pero nakikita ko ang luto niya. Oo, ay ang sarap. Lami na kayo. Lami. Lami ko lagi. Ano hindi ako magiging Bisaya? Dinala ako sa Bisaya. Nakarating ako ng Bisaya. Inampun ako doon sa Bisaya. Lumaki ako doon sa Bisaya. Natuto magsalita ng Bisaya. Okay. So, yan yung isang bagay na ako. So, yan lang. Sabi ko dito, na the next one, without natural affection. Ayan, nawawala sa mga Kristiyano po yun. Tandaan nyo ha, isinulat ito sa Timothy dahil nandun siya, nangangaral po siya sa mga Kristiyano ito. At ang problema doon sa lugar na pinaglilingkuran ni Timothy ay ito, mga Kristiyano ito. Truth breakers, false accusers. Ayan, mga false accusers. Oh, nag-accuse ng mga mali. Incontent. First, despisers of those that are good. Ayan, traitors. Heavy, high-minded, lovers of pleasure more than the lovers of God. Compromising po ito mga ito, Kristiyanong compromiser. Di ba? Wala naman si pastor eh, okay lang. Di ba? Wala namang mga kapatiran, okay lang. Sabi nga ng pinsan ko, saan ka? Ay, pastor. Inom ka naman, kahit alin lang, shit ka. Sabi ko, saan, tinawag mo pa ang pastor? Kaya, alam mo doon po sa amin, hindi ako nagpapatawag ng pastor. Pero sila, kahit tatay ko, mga kuya ko, nag-mission ako dito ang una kong kasama ang kuya ko, namatay ng anak. Yung ako yung nag-mission po doon sa may Lagiwan, ang kasama ko din po doon sa pagbibisita, yung kuya ko, namatay lang. 45 years old, doon siya namatay. Oo, bata pa. At ang sabi nila, ang pangalang pastor ay karapat-dapat na nakakabit sa'yo. Kaya wala kang, kahit na mga pamangkin ko, tawag sa akin, dito pastor, respeto po nila ako. At hindi ko ibinigay sa kanila na tawagin nila ako pastor. Di ba sabi ko sa inyo, ang may karapatan lang na pwedeng tumawag sa akin ng pastor, kayo yung mga tupan. Outside of this church ay hindi ako nagpapatawag ng pastor. Kaya pag gumagawa ko ng message, nagtitipusin ako, nakalagay lang ko doon, Sir Ariel. Hindi po ako nagpapalagay ng Pastor Ariel because hindi ko sila tupa. Kayo ang aking mga tupa at kayo lang may karapatan na tawagin ng pastor. Pero tinatawag nila ako at doon narinig ko sa kuya ko na karapat-dapat na tawagin ng pastor at sabi din po ng tatay ko. Kaya nasa ibang tatay ko, yung nakita niya, pagiging Kristiyano ko, paninindigan ko. Right. Never akong humawak ng baraha sa kanila. Never akong humawak ng bote sa kanila. Never ako nag-enjoy sa mga kasalanan ginagawa po nila. Never. At nag-gain ko po yung respeto sa kanila. Dahil po sa testimony na binigay po natin sa kanila. At yan ang isang bagay na dapat po natin itong maintindihan kung alawaan. Now, the question is, what are the three things that Satan has programmed regarding to the world system? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. But the question is, how can we overcome this program of Satan? Paano natin ito ma-overcome? Sinagot po ito, bago isinulat ang 16, isinulat po ito sa 15. Ang gagawin nyo lang, para ma-overcome nyo po ito, love not the world. Right. Neither the things that are in the world, Right. the cell phone, the computer, and the other gadget that they're in the world. Love not the world, neither the things that are in the world. Hindi na kailangan
right. Ano ba yung mga bagay na nasa sanlibutan na nakakasira sa isang Kristiyano? Yun yung mga things that you need not to love them. Alam niyo kayo mga Kristiyano, if any Christian, if any man love the Word, the love of the Father is not in him. That's right. Is not in him. Madali lang ba? The simple, love the Word. How can we overcome this program po? Isa ka na, love the Word. Tandaan nyo ha, we are in the world, but not of the world. Pastor, ano yun? Ano yung sabihin nun? We are in the world. Nakatayo ka sa mundong ito. Nabuhay ka sa mundong ito. Nandito ka sa mundong ito. Pero hindi ka para sa mundong ito. Nakuha niyo? Amen. Sapagkat hindi po talaga tayo dito. Sabi nga po sa John 15:19, if we were of the world would love his own. But because you are not of the world, but I have chosen you. Sabi ng Panginoong Jesus, out of the world. Alam niyo po kung bakit yung namumuhay po dito pa rin sa mundong ito? Priority po niyo pa rin po mga bagay sa mundong ito. Bakit? Kasi hindi kayo sumama nung kinuha kayo ng Panginoon mula sa mundong ito. Nagpaiwan kayo. Pastor, ano po ba yung nagpapayo? Panginoon, ito lang ang isusubo ko sa inyo. Pero the rest, hindi. Iwan mo. Diba? Kaya compromising is always present. Diba? The word compromising ay nandyan sapagkat hindi pinili ka ng Diyos pero ba't ayaw mo sumama sa Panginoon? Ba't ayaw mo mamuhay sa Panginoon? Kung totoong pinili ka ng Diyos, kung totoong inalis ka mula sa kasalanan, bakit hanggang ngayon nanatili ka pa rin gumagawa ng kasalanan? Sapagkat pinili mo ang kasalanan, hindi mo pinili ang Diyos. Right. Yun ang dahilan kung bakit. And the last one, we were talking about the envy. Inggit at selos. Ang synonym ng envy po ay pagiging seloso o selosa. Another powerful devices po na ginagamit ni Satanas, envy or jealous. Envy is a kind of jealousy that is distorted or twisted. A selfish sense of fairness. Unfair, makikita mo, unfair naman yun. May paborito siya. Si nanay may paborito. Si tatay may paborito. Ako po may paborito. Paborito ko po langka. Paborito ko gulay. Paborito ko yung sa binalot ng binalot ni Ate Ems. Laing, yan, laing. Pero sa pagiging, magkakapatid, lahat po kayo ay tubay. That's right. Wala pong priority at wala po dapat na mauna sa inyo. Lahat kayo ay pantay-pantay. Alam niyo po kung sino malilit kong i-recognize yung nagtatrabaho sa ministry. Gusto niyo ma-recognize si Pastor? Manatili kayong gumagawa sa ministry. Mapapansin kayo ni Pastor. Alam mo kung bakit kayo hindi napapansin ni Pastor? Kasi hindi kayo nag-work sa ministry. Di ba? At ito yung isang bagay na dapat manatili po sa atin. Alam niyo po, pansinin natin, ano yung pagiging seloso at envy na nakakasama sa isang Kristiyano? Tingnan niyo po, si Cain at Abel, pareho sila nasa ministry ha. Ano ministry nila? Maghain ng handog. Naghandog si Abel, naghandog si Cain. Paano sila naghahandog kanino? Sa Diyos. Pero kanino ang pinansin ng Diyos? Kay Abel. Nakita niya ang sinseridad ni Abel. At pinansin niya ito. At yung kay Cain ay hindi. Ano nangyari doon sa hindi pinansin? Siya pa yung nagselos. Siya pa yung nainggit. Kasi hindi siya pinansin eh. Di ba? Ng Diyos eh. At siya nagselos. Ano pinagsimulan ng selos? Namatay ang kanilang relasyon sa ministry. Paano namatay? Pinatay niya si Abel. Di ba?
Right. Alam niyo po ba ganun din po sa atin? Kapag ang inggit ng Kristiyano mayroon at ang siloso ay nandiyan, hindi niyo na-control, papatayin ninyo ang relasyon ninyo. That's right. Yan ang mangyayari sa inyo. Correct. Pinapatay niyo ang relasyon. Amen. Kikay na Abel, physical. Sa atin, ang mamamatay, spiritual na relasyon. That's right. Di ba? Ano yung gusto mo? Mas gusto mo bang wala na lang siya sa church? Ikaw ang nandito, siya ay wala sa church. Di ba? Mas gusto mo yun? Nag-i-enjoy ka doon? Di ba? Hindi dapat. Alam mo, ang pastor nyo iyakin. Niiyak ako kapag ang mga Kristiyano ay nawawala. Sa totoo lang, ang daming young people na nawawala po rito. Marami po. At natutuwa ko sa isang young people na nanatili pa rin. Dalawa pala sila. Tatlo. Na mga young people ay nandito pa rin po sila. Nananatili po sila sa Panginoon. Pero ako nalulungkot. Hindi ba nag-asawa, nang hindi mana ng palataya, imbis na madala yung hindi mana ng palataya, sila ang nadala sa, diba? Yun yung isang bagay na, alam niyo po ba na hanggang ngayon ay ano po? Hanggang ngayon ay ano po, dinadala po sila ng mensahe. Devotion hanggang ngayon, nag-devotion ako sa kanila. Because gusto ko maramdaman nila na hindi ko sila nalilimutan. Lahat ng mga nawala ko dito, nagpapadala po ako ng devotion sa araw-araw. Pansinin man nila o hindi, okay lang. Basta ako, pinansin ko sila. Right. Ayun. Right. Hindi ko wala na kayo, ay wala na tayong, hindi na nawawala na ng pag-asa. Hindi. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Pagka powerful ang prayer ng isang pastor. Right. That's right. Right? At naniniwala ako. Amen. Kami mo yung mga nawala, kami mo. Nagsisimba ng Diyo, yung pa rin ang kanilang Pwede na kakao. O, tinanong ko nga yung isa eh. Sabi ko, ito ba ang kanyang ang kanyang messenger? Sabi ko, ito, buong pangalan niya. Pinanggit ko yung buong pangalan. Opo, yan po. Nagpapadala ako sa kanya, hindi siya nag-response. Pero hanggang ngayon, nagpapadala ako. Si JC hindi rin sumasagot. Kaya natanong ko sa inyo kung ano po, kung yun pa rin ang kanyang messenger. Pero mukhang hindi active. Kasi hindi siya nagsisin, hindi siya okay. Kaya siguro na dito, babanggitin ko na. O, di ba? Kahit ang message, ang kanyang Facebook ay hindi ganyan panoorin. Kaya ano po, nagsisend pa rin po ako sa kanya. Okay. So yung iba siguro, kaya hindi nakakatanggap, nag-iiba po sila ng messenger. Why? Because, ano po, mahal natin sila eh. Right. Alam nyo, yung mga walis, minahal ko sila. Diba, nawala man sila, sa physical appearance, pero yung pagmamahal niyo, wala pa rin. Right. Diba, nandoon pa rin. At ayaw ko, makikita nila ako, pero ayaw ko silang, hindi ko na sila makikita. Bakit? Kalimitan, sa isang patay na tao, doon lang dumadalaw ang mga taong gusto kang makita, pero sila hindi mo na makikita. Kaya nasabi ko nga, pag ako namatay, hiling agad. Ayaw ko na ng mga seremonyang sasabihin si Pastor, naalala ko si Pastor, nung ako ay nag-aaral, binibigyan niyo ako ng baon. Si Pastor, binigyan niyo ako ng ganito. Hindi. Wala na kayong maririnig. Wala, dahil at patay, wala nang maririnig. Yeah. Walang ramay-ramay. Wala nang Kung gusto niyo ako makita, hanggang buhay ako. Dalawin niyo ako. Di ba? Padasal ka. Huwag kayong dumalaw sa akin at tayo. Ay, padasal-dasal. What the days was Kaya nagpapasalamat ako. Nandito pa rin kayo. At least nakikita ko kayo. Nakamulat ang mata ko. Nakikita ko kayo. Pero yung iba, wala na eh. Hindi ko na nakikita eh. At kahit sa Facebook, wala. Di rin ako napapansin. Pero hanggang ngayon, continuous, kahit hindi nila pansin, nag-send ako nag-send. At hindi mawawala ko yun. The conclusion. When we talk about the conclusion, ay ito pala. Ito yung mahalaga. For what does envy produce? Yan. Alam niyo po yung inggit na nakakapag-produce po nito. For where envy in strife is, there is the confusion and every
evil work. At dyan po nagsisimula ang paggawa ng kasalanan, ang pag-iisip ng mali, ang pag-iisip po. Kapag ikaw inggit, pag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, That's right. sa kapwa Kristiyano mo. Eh, sabi ng Biblia, Right. for where in being in strife is, there is confusion and every evil work. Right. Kapag ikaw nagsiselos, ikaw ay naiinggit, pag-iisipan mo siya ng masama dahil po sa salitang inggit po. Dapat alisin po natin yan. Right. Sapagkat isa man sa inyo, wala akong pinagsisilusan. Sabi ka lang, Pastor, dumalo ako doon sa kasal ng ng isang Kristiyanong umalis na dito. Ay sinabi, wala akong sinasabihan na huwag kang pupunta doon ha. Nakikita ko pa nga sa mga picture eh. Yeah. Pero never akong nagbigay ng instruction sa mga member dito na pumunta doon sa kasalan na sinasabihan kong huwag kayong pumunta. No! It is your decision. Right. Yan ang itinuturo ko kay Deacon. Deacon, ituro mo pero huwag mo silang hadlangan. Right. Magturo ka lang. This is our This is our work, our ministry. Let us teach them. Right. Warn them. But don't be what? Push them. Na huwag nilang gawin ang mga bagay na yun. Sapagkat, desisyon na po ng bawat isa. Kung ano kanilang desisyon, magbigay respeto po kayo sa bawat desisyon po ninyo. Right. Kailangan kayo mga member, nagsabi ba ako sa inyo, huwag yung i-disfellowship yung mga umalis dito? No! I never say that. Wala akong sinasabi, hindi ko kayo pinipigilan. It is your own decision kung ano po yung decision. Pag sa tingin ninyong mali, huwag niyong gawin. That is the instruction of the Word of God. Pero never, nagsalita ako na huwag kayong pumunta. Sapagkat pag nakikita mo masabi, buti pa ito, in-invite ako dito eh. Okay, so, may invitation naman. Yung isa nga, ginawa ko ninong, pero hindi ako pumunta. Bakit hindi ako pumunta? Kasi hindi ko sila ka-fellowship. Ang pinupuntahan ko po kasi, ganito ha, hindi ko mo sila ay Christian, piniklin nila Christian, pero they are not using the King James Version. So they are not may ka-fellowship. Okay. Latest lang, ginawa ko ninong. Pero sinabi ko lang, nagsabi na ako sa kanila na hindi ako pupunta. Ewan ko kung inalis ako sa pagkalino. Pero hindi ako pupunta. Sapagkat yung church na yun, galing dito. Galing sila dito. Pero kinalikuran nila King James Version. At tinikling nila ngayon ay hindi na King James Version. Kaibigan natin sila, pero hindi natin sila ka-fellowship. So pupunta ba ako doon? Dahil ako ay ninong, hindi. Hindi ako pumunta. Why? Sapagkat iba ang kanilang pananampalataya. Sa pananampalataya, tao ko. Maninindigan ako kung ano ako, bilang ka-fellowship ko. Tingnan niyo po, kayo mga young people, meron ba tayong mga pinipili ko lang ang inyong mga ka-fellowship. Right? Marami dito na nakapalibot sa atin. Yung iba nga, galing pa sa atin eh. Pero hindi natin sila ka-fellowship. Why? Kasi iba ang kanilang tinuturo. Right. Iba ang kanilang doktrina. Right. So, hindi naman pwede na kung saan ay makikipag-agree ako sa kanila. Di ba? So, yun ang isang bagay kung bakit. The conclusion, there are the four, mayroon pa. Hindi ko lalagay dito. How can we overcome the habit of being Jews? Let us put off the old man, then put on the new man. Because if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Then sabi ng Apostle Paul, that we put off concerning the former conversation, the old man. Sabi, Pastor, ang haba ng preaching mo ngayon. Hindi natin masasabi ang buhay natin. Kaya kung napahaba, may sila ng aking buhay. Sabi ka lang, Ephesians 4:22-23, that we put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. That we put on what? The new man. Right. The new man, which after God is created us in righteousness and true holiness. Yan yung isang bagay na kailangan po natin pakahinan. Di ba? Put off and put on.
Kung mayroon kang pinatay, mayroon ka dapat manatiling ibuhay. Now, there is a four effective methods of which Satan to destroy. Okay. What are they? Disappointment. Ito yung isang bagay na sa mga Kristiyano nakikita po nila ito. Anytime we look to other people po as our standard. Kaya. Kaya nga kayo, ang tawag dito, after tayo sa mga artista umahanga tayo sa artista But the person himself, ay ganun pa rin po ang kanilang mga attitude. We look other people as our standard. And sometimes we see about the disappointment sa kanila. Diba? Dahil ang tinitignan natin sila, diba? Ay si Deacon nga, umiinom din ako. Diba? Si Deacon Boy nga ay nakachinelas na, magchichinelas din ako. Diba? Mayroon comparison. But if we trust and have faith in God, we won't be put to what? Disappointment. Kaya nga sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. He is the only person na kung saan ay buti lamang natin na siya yung nagkakawang tao na siya lamang titignan natin bilang isang tao. Di ba? Ang kanyang karakter, ang kanyang pagkatao na naging mabuti po at magandang halimbawa. Another thing, it's all about after the disappointment, papasok na yun dito ang discouragement. Una-una, paparandam ko na sa iyo disappointment. At after ng disappointment, madi-discourage ka na. Because discouragement, if we think about the disappointment, then it will follow and lead us into what? Discouragement. Yan na yung mapipil mo na po yan. Yung mga bagay na yan. At yun yung sinabi ko sa Joshua 1:8. Di Joshua, sabi ko doon, I have not I commanded thee, be strong in all good courage. Be not afraid. Neither be not dismayed or discouraged. Right. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Tingnan niyo po, tumingin ka lang sa Diyos. Siya ang author and the finisher of our faith. Amen. Hindi si pastor, ang author and the finisher of your faith. Right. Hindi si deacon. That's right. Hindi si deacon boy. That's right. Hindi ang sino mang member. Kundi, the Lord is with us and whatsoever thou goest. After we have the disappointment and after the discouragement, then darating ang doubt. Because doubt or discouragement, ay kapag ito'y nagpapatuloy na lagi ka na lang natitisod, it will lead us to doubt. That's right. Hindi ka na maniniwala sa sasabihin kung sa kanino ka na-discourage, kung kanino ka na-disappointment. Halimbawa, discourage ka sa akin. Kada tayo ko sa likod ng pulpito, hindi ka na makikinig, matutulog ka na lang. Kaya yung mga natutulog, may doubt. Sige, subukan na matulog. Kayo mga natutulog, may doubt kayo. Totoo kaya ako sinasabi nito, mas mabuti pang matulog na lang ako. Kasi discouraged ako. Kasi disappointed ako. At hindi ako makikinig sa kanya. Then after the discouragement, after the disappointment, discouragement, then after that, the doubt, ano mangyayari? Ihiwalay ka na. Hanap ka na ng kakampi at pagkakaroon na ito ng disappointment. Diba? Gagawa ka na ng usap-usap. Because doubt and worries can lead to division of our loyalties. Yan. At maghahanap ka na ng kakampi. Kaya matitibay ng church at kailangan ng pulitong ano. Anong paalala sa atin ng Diyos? Sabi ng Diyos, fulfill me my joy. Sabi ko na, gusto niyo masiyahan ng Panginoon sa buhay natin? Gusto niyo matuwa ang Panginoon? Gusto niyo maliti sa labi ng ating Diyos, ng ating Panginoon? Sabi ko lang, that ye be like-minded. Dapat maging isa ang ating kaisipan. That's right. Having the same love na dapat nag-iibigan tayo sa isa't isa. Being of one accord na dapat tayo united. Right. Na mayroong mitiin. Na mayroong isang mitiin na dapat natin gawin. Yun ang isang bagay na dapat ibigay natin sa Panginoon. Alam niyo po, kapag tayo nag-ihiwa-hiwalay, nalulungkot ang Diyos. Kasi sabi niya, fulfill ye my joy. Kasi Apostle Paul pala ito. Sabi ni Pablo, gusto niyo maging masaya ako sa inyo? Sabi niya, pakita ninyo na katulad din niya na naging isa siya sa Diyos. Right. Di ba? At meron siya na nakusani, mahal ko kayo, dapat mahal nyo rin ako. Kung mahal ko kayo, tinanong ko, alam niyo po, kung mahal ko si Brother Miles, mahal ko si Brother Miles, tapos mahal din
Di ba? Sino masasaktan? Sa tingin mo masasaktan ito? Ang masasaktan yung umiibig sa inyo. At ang umiibig sa akin ay ang Panginoong Hesus. Correct. Hindi siya masasaktan kung galit ka sa Kanya at hindi mo siya iniibig. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nasasaktan. Kundi ang Diyos na umiibig sa akin. Siya po ang umiibig at siya po yung nagkakato. Alam niyo po, sa 1 John 4, sa 1 John 4, ye are of God. Mga kapatid, nagpaalala, Kristiyano kayo? Nagpaalala ang salita nito, Kristiyano kayo. Kayo ay nasa Diyos, little children, and have overcome them. At kaya nyo mapagtagumpayan po ang lahat ng devices o strategiya at plano ni Satanas. Because greater is He that is in you than He that is in the world. Diba? Tayo ay nasa mundong ito, pero mas makapangyarihan ang nasa puso natin. Kahit tayo ay namumuhay po dito sa mundong ito. Ito ang iiwan ko sa inyo. Anong iiwan ko sa inyo? Whosoever or whoever is in Christ. Are you in Christ? Are you truly a Christian? Then, therefore, you cannot be easily defeated. But whoever is not in Christ is easily defeated. That's right. Alam niyo, gusto niyo maging matagumpay, bumalik kayo sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon. At gusto niyo na kung saan kayo babagsak, huwag kayo magtiwala sa Diyos at babagsak at babagsak. Sasabihin ni Satanas, you are mine. At na malulungkot, unang malulungkot po dito ay ang Diyos. Let us pray. Panginoon, salamat po